Nabili na po sa halagang 29 million pesos yung kontrobersyal na Rolls-Royce na sasakyan na binili ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya dahil nagustuhan po nila yung payong. Yan po ay sa pagpapatuloy ng public bidding ng Bureau of Customs. Erlo Bringas sa detalye. Okay, the winning bidder for a sale at 011-2026, Igorot Stone Kingdom Incorporated. Thank you, sir. Libreng payong no more. Yan ay matapos na mabili na ang Rolls-Royce Cullinan 2023 model na isa sa mga mamahaling sasakyan na nakumpiska mula sa mag-asawang Diskaya, sikatlong public bidding ng Bureau of Customs. May-ari ng Igorot Stones Incorporated ang nakabili ng nasabing sasakyan. Wala nang ibang bidder na nagtangkang sumali sa auction kaya nakuha na ito agad-agad sa halagang mahigit 29 million pesos. Pang third bidding na ito ng mga unit at pag hindi pa mabid may tendency na i-condemn and i-destroy daw. So pinag-isipan namin pinag-decide namin na i-save yung Rolls-Royce na may payong. Tatlong bidder nagparehistro sa bidding pero ang Igorot Stones Kingdom lang ang sumali sa bidding. Kabilang pa dyan ang isang 33 Car Exchange Corporation at ang TV host na si Wilfredo Rebillame, mas kilala bilang Willie Rebillame sa pamamagitan lang ng kanyang representative. 10 sasakyan ang iniline up sa bidding pero isa lang ang nakuha sa ginawang bidding. Lahat ng mga sasakyang hindi napili ay may tuturing na failed bidding. Ayon kay Atty. Chris Bendihon, tagapagsalita ng BOC, matapos ang auction, dumadaan pa sa proseso ang clearance, gate pass, pag-verify ng bayad at koordinasyon sa LTO para sa pagpapalit ng plaka. Pero sa kabila niyan, inihayag ng ahensya na nahaharap pa rin sa hamon ng BOC sa pagbebenta ng mga nakumpiskang sasakyan matapos na may mga unit na hindi pa rin nabenta sa mga nagdaang auction. Kasi kung hindi naman din siya mabebenta because of a high price, wala rin siyang, hindi rin na-realize yung value ng sasakyan. No? For the 6 naman na hindi rin nabenta, this is the first time that they have been subjected to auction. So we will study if they will be part of the next auction para we can comply with the 2 failed bidding requirement to entertain direct offers. Ayon pa sa BOC, may mga sasakyan na ikalawa o ikatlong beses nang inialok habang ang iba ay unang beses pa lamang na isali sa auction pero hindi pa rin nabenta. Sa mga nabigong auction, may ilang option naman ng BOC. Para sa mga unang beses na hindi nabenta, pag-aaralan kung isasama pa mga ito sa susunod na auction para matugunan ng 2-file bidding requirement bago payagan ng direct offers. Isa rin sa mga option ang direct sale o direct offer, ngunit kailangan daw tiyakin na hindi malulugi ang gobyerno at hindi bababa sa makatarungang presyo ang mga alok. After a failed bidding, the auction committee will reconvene. They will determine the new floor price for the next bidding. Doon na tayo yung amount of depreciation that can be factored in to lower the price. Yun kasi yung safeguard naman ng BOC that we cannot just simply lower it ng randomly or whimsically, no? Erlo Bringas para sa Mata ng Agila, matatag, tapang, tapat.